Pilipinas, mga sangkay, totoo nga ba na dahan-dahan na pong sinasakop ng China? Yan po ang ating pag-uusapan ngayon. So mga sangkay, may update kasi regarding po dyan. Ito pong sigalot ngayon ng China at Pilipinas na masyado pong lumalala na. Okay, marami na po ang nagbabakbakan sa social media. May ilan pumapanig sa China o hindi naman pumapanig pero mga sangkay tila baga pumapabor o ano ba tawag nun? Hindi ko matukoy mga sangkay or natatakot lang sa digmaan. Pero mas marami po talaga ang nababanas sa China. Ngayon, eto mga sangkay, ang balita tungkol dyan. Ang ating itong si Chidoro, si Gibo, mga sangkay, sa defense, nagsalita na regarding dyan. Na tila baga, parang sinabi niya po dito na dahan-dahan na po tayong sinasakop ng China. Before we start guys, pakicheck po muna sa ibaba kung kayo na po ay nakapag-subscribe dito sa ating channel. Kung hindi pa, pindutin nyo po yung subscribe button sa ibaba. Diba? Napakadali lamang po yan. Tapos i-click nyo po yung bell at i-click nyo po yung all. Ulitin ko, click the subscribe down below, click the bell and click all. So eto na guys. Ay nako, eto lang balita mga sangkay. Ayan. Defense Secretary Chodoro bumuelta sa aniyay pananakop ng China sa West Philippine Sea. Eto, mga sangkay, panoorin po natin. Huwag tayong pumayag na pagapang sila na papalapit sa Pilipinas. Yan na, mga sangkay, si Secretary ng Defense ang nagsalita na hindi daw po dapat tayo pumayag na itong China gumagapang na po na sinasakop daw ang Pilipinas. Sa ating exclusive economic zone. Kailangan tayuan nito nasa saligang batas to, sinumpaan namin to Ayan na, mga sangkay. Kaya nga po, nakarang araw mga sangkay, naggawa ko ng survey. What if pumutok ang digmaan ng China at Pilipinas? Matindi po yan. Hindi po yan kagaya ng World War II. Malala na digmaan po yan dahil may mga nuclear weapons sila. Ang tanong dito, willing ba tayong lahat? Willing ba na sumama sa digmaan? May ginawa akong survey dyan. Ilalabas ko yan mga sangkay kung ano nga ba talaga ang pulso ng taong bayan. Ito ang paninindigan ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. kaugnay sa mga insidente sa West Philippine Sea. Ayan. Kung saan pinakahuli ay ang pagharang at pambobomba ng water cannon ng Chinese Coast Guard sa ating barko at supply boats sa Ayungin Shoal. May ilan mga sangkay regarding po dito. Regarding po dyan, akala po nila, sinasabi ng iba, hindi, ano lang naman, tubig lang naman yan. Guys, hindi po basta-basta tubig lang yan. Pag natamaan ka dyan, talagang may tama yung katawan mo. Hindi po yan basta-basta lang na buga ng tubig. Matindi po yan, malakas po yan talagang. Makakapagbigay po yan ng damage sa sino mang madadalin yan. Shoal. Pinapatigil nila tayo. Wala naman tigil ang pananakop nila. Yan na nga. So, ibig sabihin, totoo nga ba talaga na sinasakop tayo ng China? Dahan-dahan kasi ito ngayon, umiikot itong bali-balita na dahan-dahan daw pong sinasakop na ang Pilipinas. Ngayon, mga sangkay, di ko alam kung ano nga ba talaga ang totoo. Alam niyo naman na ayaw po natin talaga ng gera. Gusto natin idaan sa magandang usapan. Subalit, mga sangkay, nangyayari nga po ito ngayon. Simple lang naman sa akin yun Yan na. Okay naman makipag-usap basta tabla. Okay makipag-usap, basta tabla. Ang problema kasi dito sa China, okay pagkaharap. Hindi ko alam kung ano. Kasi okay pagkaharap Pagka hindi nakaharap, bigla na lamang po tayo magugulat. May kakaiba na namang aksyon sa West Philippine Sea. Binisita naman ngayong araw ng kalihim ang Camp Melchor de la Cruz sa Gamo, Isabela. Isa ito sa 4 na bagong EDCA sites kung saan katuwang sa pagpapatayo ng mga pasilidad dito ang Estados Unidos na siyang magpopondo. Eto mga sangga, itong EDCA na to. Panahon pa po yan ni yung mga EDCA site na yan. Panahon pa po yan ni Noynoy Aquino. Sa kanya po talaga yan. At ngayon, parang ang sabi po nila, sabi ng mga
expert na mga analyst, wala na daw po magagawa dito ang mga sumunod na presidente. Like former President Duterte. Hindi naman po na basura. Pagdating ni PBBM, hindi rin po. Kaya nga lang, ang pinagkaiba, nung panahon po ni President Duterte, hindi po yan pinansin. Pagdating kay PBBM, eto natuloy mga sangkay at eto na nga po nagaganap. Ngayon, ito po yung sinasabing kinaiinisan umano ng mga singkit, yung mga Chinese, yung Chinese government. Dahil ayaw na ayaw po nila na nandito yung mga Amerikano. Actually, mga sangkay, may own opinion, siguro ano ba? Okay lang ba na andito yung mga kano? Kasi, bansa naman natin to, may sarili po tayong soberanya. Kumbaga, we can decide kung ano nga ba, kung ano ang gusto ng ating gobyerno kasi hindi naman tayo, wala na po tayo sa colonial na panahon. Hindi na po tayo saklaw ng Amerika, China, Spanya, Japan, hindi po ganon. China, hindi naman po tayo sinakop. Kaya nga lang ngayon mga sangkay, nakikita po nila, parang nasa unang panahon tayo na tila baga dahan-dahan pong umaabante ang China para po sakupin ang Pilipinas. Sabi ni Teodoro, kailangang masimulan kaagad ang konstruksyon ng mga pasilidad sa bagong EDCA sites. Anya, makatutulong ito para mapalakas pa ang kabuuang defense posture ng Pilipinas. Ito yung mga sangkay. Ito yung, wag naman sana mangyari, no? Let's pray for our country. But, alam po natin na nangyari ng World War II. Diba? Japan, laban po sa Amerikano. Pero ang nangyari, damay po tayo. Kasi andito yung mga Amerikano, mga sangkay. But, again, magkaiba po yung noon at ngayon. At ngayon, mga sangkay, may mga dialogo naman na pinag-uusapan. May mga diplomatic process or peace process. Kaya nga lang mga sangkay, parang sabaw ang nangyayari. These Philippine bases with EDCA facilities are for us purely for our internal credible deterrent posture. And not only here, we have to develop Philippine bases throughout the perimeters of the archipelago. Kumbaga, ang dito mga sangkay, yung protection ng Pilipinas, yung security. In order to secure our territory, Ayun. not only now, but for the future. No? 8 EDCA facilities ang planong itayo dito sa Camp Melchor de la Cruz. Kabilang dito, EDCA facilities ang In order to secure our territory, not only now, but for the future. No? 8 EDCA Walo. facilities ang planong itayo dito sa Camp Melchor de la Cruz. Kabilang dito ang Command and Control Fusion Center, Logistics Warehouse at Training Facility. Ayon kay Defense Secretary Gibo Teodoro, target masimulan ang konstruksyon ng mga ito bago matapos ang taon o sa susunod na taon. Suportado ng lokal na pamahalaan ng Isabela ang pagkakaroon ng EDCA site dahil malaki rin ang may tutulong nito sa probinsya. Especially yung coastal areas natin, protection yan dun sa unexplored natural resources. If we want to explore our natural resources towards the Benham Rise, the best we can have a base and we can Suportado, have mga friends sangkay who ng can Isabela supply LGU. us with a little security, di ba? And a little of their technology and their equipment, di ba? Samantala, in-inspection din ni Teodoro ang nagpapatuloy na konstruksyon ng Humanitarian Assistance and Disaster Relief o HADR warehouse sa Fort Magsaysay sa Nueva Ecija. Isa ito sa 5 existing EDCA sites sa bansa. Target matapos ang pasilidad sa ilalim ng EDCA sa Enero ng susunod na taon. Maaari itong maging imbakan ng relief items bilang bahagi ng pagresponde tuwing may kalamidad. Okay. Patrick De Jesus. So, ngayon mga sangkay, ano po ang inyong opinion tungkol po dito? Tingin nyo ba mga sangkay, totoong dahan-dahan na po tayong sinasakop ng China na inuumpisan po doon sa West Philippine Sea? Well, ano po ang inyong mga opinion? I-comment nyo po sa ibaba. And now, iniimbitahan ko kayo to please subscribe my YouTube channel. Ito po, Sangkay Revelation. Hanapin nyo lamang po yun sa YouTube at kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click nyo po yung bell at i-click nyo po yung all dahil magaganda po yung ginagawa nating
video dito patungkol po sa end times at syempre mga nangyayari po talaga ngayon mga sangkay na tumutukoy po sa mga propesiya na nasusulat sa Biblia. So again, ako na po ay magpapaalam hanggang sa muli. This is me, Sangkay Janjan. Palagi niyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.